Hello mga ka-girlmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin naman sa inyo mga ka-girlmates. Ayan, no? Mga ka-girlmates nga, no? Ngayon, ako ay kakain nga po ng santol. Ayan, no? Bakit ako nag-video tapos kakain ako ng santol? Tapos mga ka-girlmates pa yung manunood nito. Mga ka-girlmates, yung may mga sakit pa ng GERD yung makakapanood nito. Kasi ayan, no? Para nga po sa mga hindi pa nakakaalam, no, ako ay nagkasakit din po ng GERD 2017 hanggang 2019 at sa mga hindi po nakakaalam, no, tinamaan din po ako ng anxiety, yan, no, nagka-panic attack din po ako at sobrang hirap po ng GERD na nararanasan ko po araw-araw po ako na parang mamamatay. Ayun. Kaya naman mga GERDmates, no, etong video na to, no, ipinapakita ko lang naman din dito, no, at syempre gusto ko rin naman din kasing kumain ng santol. Nagkikrave ako kasi malapit na yung menstruation ko, no. Pag malapit na yung menstruation ko mga ka-girlmates, naghahanap ako ng maanghang, ng maasim, ayan, no, yung mga ganyang pagkain. So, alam ko na bawal yun sa may mga GERD, alam ko naman yun kasi dati din naman ako may GERD, pero mga ka-girlmates, kasi ngayon ako okay naman na ako, no, okay na yung pakiramdam ko, pero sa tuwing kumakain ako ng halimbawa ng maasim, meron po akong Gaviscon. So yung Gaviscon na ito ay matagal na po ito sa akin, no, hindi ko naiinom. So pag halimbawang atakihin lang naman ako ng acid reflux, no, atake lang ng acid reflux ko, pero wala naman na yung GERD eh. Kasi pag gumaling na yung GERD, may pagkakataon na iba kasi pag may GERD ka, sumasakit yung tiyan, matigas yung tiyan, hindi ka makatayo ng diretso, busog ka na, pero para kang nagugutom pa din. Tapos, dahil nga sa acid reflux, para kang nahihirapan huminga, ayan. At madami pa. Pero kasi pag okay ka na sa GERD, nakakain mo na ang mga lahat, may pagkakataon, halimbawa makakain ka ng maasim, etong dibdib mo, may kakaiba kang nararamdaman dito na para kang hinahampas ng alon. Yun yung nararamdaman ko kasi okay naman ako, halos lahat nakakain ko na, tumaba na nga ako dahil nga nakakain ko na yung lahat ng gusto ko. Ayan, pero kasi hindi ko pa rin maiwasan na kumain ng maasim kasi masarap naman yun. Tsaka yung maasim kasi, may vitamins po kasi yun, 'di ba? Tsaka natural, no, yung asim niya. Kaya kakain ako ngayon ng santol habang nagkikwentuhan tayo. Pero ito, meron lang ako nito, halimbawa lang naman, atakihin ako, iinom ako ng acid reflux ko pag inatake ako. Pero pag hindi ako umiinom. So, ito ay medyo matagal na ito sa akin. Expiration nito sa itong taon mag-expire na siya. 2024, tapos January, February, March, April, May, June, July, August, September. Sa September, mag-expire na to. Ngayon, pag hindi na siya pwede, itatapon ko to. Bibili na lang ako ulit ng iba para reserba lang yun. Gaviscon, ayan. Kaya, ayun na mga girlmates, kwentuhan tayo, no. 2017 nga, nagkasakit ako, ayan. Ito yung santol. Ito kasing santol, nasa kusina lang to, nasa lamesa. Walang kumakain. Ngayon, binalatan ko na. Kasi gusto ko siyang kainin. Pero, alam niyo mga ka-girlmates, hindi ako, dati nung okay na ako, siguro mga 2021, 2022, kumakain pa ako ng mangga na hilaw. Ito mga ka-girlmates, no, chili powder po ito. So, mga ka-girlmates, no, pwede naman po natin tikman ng lahat. Yung mga akala natin baka makapag-trigger ng nararamdaman nyo, no, okay na naman tikman ninyo. Kasi alam nyo mga ka-girlmates, isa po yan sa nakakapagpagaling, nakakapagpabawas ng anxiety natin, yung nakakain na natin yung gusto natin. Kasi ibig sabihin, mababawasan ka na ng palaisipan mo, hindi ka na mag-overthink, ay baka bawal yan, ayan. Pero pag tinikman mo yung mga gusto mong kainin, masaya. Uy, ang sarap, ang saya. Nakakapagpasaya ng damdamin. Kaya to, gusto kong gawin ay, lalagyan ko ng chili powder yung sili. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano. Wait lang. Ayan na nga mga ka-girlmates, no.
kumakain po ako ng manggang hilaw. Kahit nung, magaling naman ako sa GERD, kumakain ako ng manggang hilaw. Kaso, this year, kumain ako ng manggang hilaw, hindi ko maintindihan bakit. Nung kumain ako ng manggang hilaw, parang umaanod yung pakiramdam ng dibdib ko, parang may alon. Tapos parang gusto ko na isuka yung manggang hilaw. Tapos uminom ako ng Gaviscon. Ayan. Hindi ko na maalala kung kailan yun. Tapos yun, siguro, kailan ba? Kailan ba kumain ng manggang hilaw? Kalimutan ko na medyo matagal na, pero itong taon lang din yun. Kaya yun, ayun, nagsuka ako. Pero yung suka na yun, hindi naman yung suka ng suka. Isinuka ko talaga, gusto ko talaga siya isuka. Ayun. Hindi yung isinuka ko lang na gusto ng tiyan ko yung pagsuka. Gusto ko mismo, ako mismo, sabi ko, isuka ko na to kasi kakaiba na siya sa pakiramdam eh. Kaya yun. Kaya yan ang aking asin. Ang asin ko ay merong chili powder. Kaya yun mga ka-GERD mates, no? Para sa mga may sakit na GERD dyan at namimiss na kumain ng santol at magsawsaw ng asin na may sili, para sa inyo ito, charot. Ang sarap niya. Mga ka-GERD mates, kahit sa mga ulam, mga ka-GERD mates, mag-try kayo. Kasi ako nung kasagsagan pa ng sakit ng GERD ko, nagtatry talaga ako ng mga ulam. Tatry ako ng lechon manok. Ayan, yung chokstogo. Maganda yung lechon manok ng chokstogo kasi bukod sa na lechon siya, naka-steam pa siya. Ang ingay ng aso. Pasensya na, maingay yung aso ko. Kaya yung mga, hey, stop! Yun, mga ka-GERD mates, no, madami akong sinusubukan nung panahon na may GERD pa ako. Sinusubukan ko kumain ng adobong baboy, adobong manok. Pero, mas pinili ko na rin adobong manok. Yan. Kasi yung baboy, mahirap tunawin yung laman niya. Kaya, okay na okay po yun. Tapos mga ka-GERD mates, halimbawa yung mga ano ba yan? Pipino, ayan yung pipino, masarap yan. Pwede po kayo kumain ng pipino mga ka-GERD mates kung namimiss na po ninyo. Lagyan ninyo ng kaunting asin, tapos lagyan ninyo ng kaunting kalamansi. Yan. Huwag po kayo matakot gumamit ng kalamansi, ka-GERD mates, ha? Kasi ano naman, pampasarap lang, pampalasa lang. Kasi ako, yan naman eh. Natural naman yung asim nun eh. Yeah, yun. Ang pangit pa nga, yung iba nga may sakit ng GERD. Ang pinakapangit pa nga, ang ilagay mo sa katawan, sa tiyan mo, yung alak, sigarilyo, kumain ng mga matataba, pulutan, kung ano-ano. Yun nga ang mas nakakapasama, tapos mamantika. Pero yung mga ganyan na natural naman na, no, yung asim ng kalamansi, no, lagyan ng asin, pipino, okay naman po yun mga ka-GERD mates, no. So, normal lang talaga pag may GERD ka at malagyan yung tiyan mo ng laman, normal talaga, may magre-react talaga yung tiyan mo. Kaya nga dapat yung hindi tayo masyado gumagalaw ng sobra-sobra yung nagtatrabaho or nag-e-exercise. Kasi dapat yung tiyan natin, relax lang siya. Kaya yun. Sarap ng santa. Tapos ka-GERD mates, eto mga ka-GERD mates, no, ayan na, pag halimbawa maging okay na kayo, katulad ko, mga ka-GERD mates, pwede na rin po kayong kumain ng mga gusto ninyo. Yun. Ang dapat lang po ninyo iwasan ay bisyo. Hindi po talaga siya nakakatulong at yung mag-overthink ka,
Iwasan yung magtanim ng sama ng loob, makipag-away. Yung mga ganun, dapat maging happy. Yung pagiging happy po mga ka-girlmates, nakakatulong po yan sa kalusugan natin. Kaya yung mga ka-girlmates, no, ayoko nang inggitin pa kayo sa pagkain ko ng santol. Tatapusin ko na to ang video. Maraming salamat sa inyo mga ka-girlmates. Bye!